sa may gitna. Hindi, si Bibi Tracy. Ay, ilalaban natin hanggang dulo. Ay, Kong! Dito ka na! Ano ba siya? Oh, marami pa. Marami kasi. Marami pa yan. Saglit lang mga kasama ko. Tulad ng payong ko. Sa harap pa. Hello sir, ano po ang panawagan sa protest na to? Kasi ngayon ay huling 3 araw ng sesyon ng Kongreso. At nananawagan ng mga manggagawa na sa gitna ng krisis, dapat ma-prioritize din yung usapin ng pagtataas ng sahod. At isa lang na sa plenaryo, yung National Minimum Wage Bill, yung HB 8081. Kaya yung mga union ng mga manggagawa, organisasyon ng mga ordinaryong Pilipino at iba't ibang organisasyon from all over the Luzon pa lang to, at actually meron din tayong mga kasama sa Visayas at Mindanao, nananawagan na may mga bills tayo na pinag-uusapan tungkol sa pagbabawas ng excise taxes, posibleng pagsuspinde ng VAT, at iba pang mga measures na makakatulong sa ngayong nararanasan natin yung krisis sa langis. Pero walang pag-uusap tungkol sa sahod ng mga manggagawa. Walang pag-uusap tungkol dun sa National Minimum Wage Bill. Sinasabi natin, all the more na may krisis, dapat pag-usapan yung sahod ng mga manggagawa. So that is our call. And that is the appeal of the workers at yung mga sumusuporta dito sa National Minimum Wage Bill. Isa lang na yan sa plenaryo, at alam nyo kasi merong pangako na pinangahawakan yung mga manggagawa eh. Ano yung pangako na yon? Sinabi mismo ni House Speaker Bogie D na magiging regalo ito sa mga manggagawa sa Mayo 1. Ang problema, yun, nagyeyehe na yung mga kasama, di ba? Ang problema, matatapos na ang sesyon. Kung hindi ito maipapasa on or before March 18, mukhang malabo na.